Nandito po tayo ngayon sa Cagayan upang bisitahin ang Camalaniugan Bridge. Tara, samahan niyo po akong tignan ang progreso nito. No crown, no gold, just a steady hand, a quiet hero for this troubled land. Nandito po ako sa Cagayan ngayon para bisitahin ang Camalaniugan Bridge. Ito po ay isang project na nagsimula nung ako po ay sekretary ng DPWH at ngayon po malapit nang matapos. Description ng proyekto ng tulay ng Camalaniugan sa Pilipinas. Proyekto, Tulay ng Camalaniugan sa Pilipinas. Haba, 1,580 metro. Uri, tulay na may cable stay. Mga katangian. Isang tulay na may cable stay na may dalawang pangunahing span, tatlong maiikling tore at dobleng cable plane na gumagamit ng tower beam consolidation at tower pier separation system. Unit ng konstruksyon, kagawaran ng mga gawaing pampubliko ng Pilipinas. Unit ng disenyo, Hunan Road and Bridge Construction Group Company Limited. Unit ng konstruksyon, Hunan Road and Bridge Construction Group Company Limited. Kaligiran ng proyekto. Ang Pilipinas ay isang bansang may libo-libong isla. Ngunit ang kakulangan ng malalaking tulay ay humantong sa mababang kahusayan sa transportasyon, na seryosong nakahadlang sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Dahil dito, isinilang ang programang Build Build Build, at nagsimula ang pagtatayo ng tulay ng Camalaniugan noong 2021. 2.4 billion pesos at mega-iconic bridge na magdudugtong sa eastern at western portion ng Cagayan, pinasinayaan sa Camalaniugan, Cagayan. This is a dream come true for Cagayan. Matuwati bridge tayo across Cagayan River. 250 kilometers long and we only enjoy 2 bridges across the Cagayan. This is the first time that an additional bridge will serve us to connect the eastern portion and western portion of Cagayan. Ito ang naging mensahe ni Cagayan Governor Manuel N. Mamba matapos pangunahan ni DPWH Secretary Mark Villar kahapon ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng mega bridge sa Camalaniugan, Cagayan na nagkakahalaga ng 2.4 bilyong piso. Ayon kay Villar, ang mega bridge ay magdudugtong sa mga bayan ng Apari at Camalaniugan na may haba na 1,580 kilometro. Kapag natapos ng tulay, magiging daan ito upang mapasigla ang ekonomiya at mapataas ang produksyon sa lugar. Sila kanina ko yung natutuwa dahil nakitang-kita naman yung pagmamahal ng Presidente po sa Cagayan. At kanina, sinabi ko na dahil sa ngayon, ito historic day para sa atin. Historic dahil sa ginagawang flood control projects, yung Cagayan River, yung Build-Up Better, kasama po sila ito, napaka-historic. Historic din dahil sa Camalaniugan Bridge. Dahil sa makabago at kakaiba nitong disenyo, ang bagong iconic bridge mula sa Build 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 program ni Pangulong Duterte ay inaasahan din na mag-aangat ng turismo sa Cagayan. Samantala, inspeksyon din ni Villar kasama si DNR Secretary Roy Simatu ang dredging project sa Apari, Cagayan bilang bahagi ng restorasyon ng Cagayan River. Magandang umaga po. Dito po tayo ngayon sa Cagayan upang bisitahin ang Camalaniugan Bridge. Tara, samahan niyo po akong tignan ang progreso nito. Nandito po ako sa Cagayan ngayon para bisitahin ang Camalaniugan Bridge. Ito po ay isang project na nagsimula nung ako po ay sekretary ng DPWH at ngayon po malapit nang matapos. Pag natapos po itong bridge, itong maging pinakamahabang bridge sa Region 2. It's our time to rise, no time to delay. Stand for him, like he stood for us. Through the chaos, through the dust, he held the light. Now it's our turn. Stand for him, let the fire burn.
Ang tulay ay dinisenyo upang makayanan ang matinding kapaligiran ng lindol na may lakas na 9 at hangin na may lakas na 18. Sa Pilipinas, kung saan madalas mangyari ang mga lindol at ang dinisenyong seismic acceleration sa lokasyon ng tulay ay umaabot sa 0.5 na gramo. Sa pamamagitan ng pag-optimize sa stress-bearing system ng tulay at pag-set up ng anti-isolation bearings, ang mga seismic wave ay naharang mula sa mga bearings ng tulay, na lubos na nagpapabuti sa seismic resistance ng tulay. Ang tulay ay matatagpuan sa lugar ng Bagyong Pasipiko, at ang pinakamataas na bilis ng hangin habang dumadaan ang bagyo ay umaabot sa 320 km per hour. Sa pamamagitan ng pag-optimize sa aerodynamic na hugis ng istruktura at pagpapataas ng damping ng diagonal cable, ang pangunahing istruktura ng tulay ay nananatiling ligtas sa ilalim ng aksyon ng malakas na bagyo. Sa ngayon, 88% ang completion po ng bridge. At inaasahan po natin na matatapos ito by next year. Ang biyahe mula Apari papuntang Camalaniugan na dati 1.5 hours ay magiging 30 minutes na lang. 2 years later. Shadows like a ghost in chains, a kingless throne, a crown of blame. You His claim the Excellency sword, but dodge the Ferdinand name. R. Is it Marcos courage, is Jr. it pride, or just a mask where fear can hide? Where's the dignity in a hollow crown when the fight's not fair and the man's not around? You call it President, justice, I call it 1, shame. You're playing 2, Caesar in a rigged 3. up game. Oh yeah. A circle's drawn, but you're stuck mid-span. Maraming salamat The po, blood you crave mahal won't na wash Pangulo. your sin. A roaring lion with the paper skin. You're not a hero, not a knight, just a shadow kahit that na fears umuulan, the light. magandang araw pa rin ito. Dahil mabuksan na natin itong napakaganda na tulay. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. At ang nakakatuwa dahil napakalaking bagay ang paglagay ng ganitong klaseng tulay dahil as all of you here are well aware it cuts the travel time imbis na umiikot na napakalayo para tumawid ay nandito na yung ating Camalaniugan Bridge. So ay nandito na yung ating Camalaniugan Bridge. Hindi mo nga mabigkas ang Camalaniugan Bridge. Tanga ka.